Magandang umaga sa inyo lahat, tanghali man, hapon o gabi. Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At bigla lumamig sa amin dito. Ulan ng mga nakaraan. 1 week yung ulan eh. The coldest weather o year sa California. Lumabas ako kanina, madaling araw. Ang weather is 39 degrees. Kaya yung bubong ng bahay, ng mga bahay dito, mayroong frost. Parang small snow. Malamig. At sabi ko nga, kawawa naman yung mga alaga akong pabo ron sa likod. Hindi ko pa sila nagagawa ng bahay kasi lumilipad sila sa may puno eh. Doon sila humahapon sa puno. At sa lahat ng mga napapadaan dito, ito ay non-monetized YouTube content ko. Na ang layunin ko lang ay sabihin ang salita ng Panginoon, hindi pagandahin, hindi sugar-coated, hindi lokohin ng tao, hindi manloko, hindi mangolekta ng pera, hindi magtatag ng at tinatawag na another kind of religion of faith. Hindi ho. I'm just here to share the gospel. Dahil ang Biblia, tandaan ninyo, sa mga hindi nakakalam, ang Biblia ay isinulat yan na lahat ng nasulat sa Biblia, ang mga nakasulat dyan ay mga makasalanan. 99.9% ng mga naisulat sa Biblia ay dahil sa mga makasalanang tao. At dahil sa tinatawag na sin ng tao, sinful nature niya, kaya naisulat ang Biblia. Isinulat ito para sa mga makasalanan, hindi para sa matutuwid na tao, dahil walang matuwid kahit isa. Ang lahat ay nagkanya-kanya ng landas at sabi, Isaiah 53, para mga tubang naligaw. So ang salita ng Panginoon ay hindi ito exclusive sa mga holier than thou na makikita ninyo na nangangaral sila ng salita ng Panginoon. At subalit, sa kabila nun ay ang pera ang pangunahin sa kanilang mga buhay sapagkat sabi nila hindi lalaganap ang kanilang gawain kung hindi mangongolekta ng tithes and offering tsaka mga abuluyan tsaka yung mga ganyan. Well, let me tell you something. Na wala silang pagkakaiba sa mga religious world, sa mga religion, mga false religion sa buong mundo. Ganun din ang ginagawa. So they are practicing yung mga tinatawag na ganong klaseng gawain tulad ng mga pangongolekta ng mga salapi at pagpapayaman sa salita ng Panginoon. Ang Biblia ay sinulat para sa mga makasalanan. Hindi ito exclusive para sa kung sino mang fellowship o born again o pastor. Hindi ho. Mabubuhay ba ang isang tao kahit walang Biblia, kahit walang Yeah. Because the Bible says, kahit yung mga sinaunang tao na sinasabi nila na meron sa puso natin na tinatawag na hinahanap talaga na merong tunay na Diyos. So, wala na ibabaling nila ito sa mga tinatawag ng mga legends, myths. Sabi ng marami na ang Biblia ay myth lang yan. Sa kanilang pananaw. Kanya-kanyang pananaw ng tao. Tapos yung isa namang gumagamit ang Biblia ay source of income niya naman. Yung mga nangangaral. Doon sila yumayaman. At ang Biblia, yung iba, ito ay mga nakasalagay dyan sa Biblia, mga tao ay 99.9% mga makasalanan, which is true. Which is true. Ang Biblia, ang lahat ng tao na nasa Biblia, tandaan niyo, take note, lahat ng tao na nasa Biblia with the exemption of our Lord Jesus Christ, siya ay nagkatawang tao. Hindi siya nanggaling sa laman at buto ng isang tao. Hindi. Sapagkat makikita natin sa Biblia na si Jesucristo ay bumaba sa salita ng Diyos na nagkatawang tao at hindi niya biological father si Jose. Kaya yung mga genealogy doon mula sa Old Testament hanggang sa New Testament na marami sa kanila ay namuhay ng may kasamaan,
Marami sa kanila ay mga immoral. Makikita ninyo mga immoral. May yung mga prostitutes na tulad ni Rahab, tulad ng mga Gentile na si Ruth, Moabite, tulad ni Bathsheba na immoral, adulterous, tulad nila King David na adulterous, si Abraham na adulterous, nagpa-practice ang tinatawag na polygamy. At marami pa. Pero nakalagay sila ron na genealogy doon sa Book of Matthew and Book of Luke. But yung genealogy na yun, hindi genealogy ni Jesus Christ yun. Kayong mga pastor na nangangaral na pinamumulat ninyo sa mga miyembro ninyo, si Jesus Christ ay hindi tao lang. Siya'y nagkatawang tao at hindi niya genealogy yung nandun sa Matthew and Luke. Genealogy iyon ni Jose at saka ni Maria. Si Jesus Christ naparito sa tinatawag na miraculous virgin birth. At yung DNA o dugo o anumang patak ng dugo ay hindi kabahagi si Jesus Christ doon sa mga taong nakalagay sa genealogy from Old Testament to New Testament dahil disqualified kagad siya maging Savior. At hindi siya kailanman pwede maging Savior kung ang mga genealogy na yung mga patriarchs na yon ay kadugo niya. At hindi pwedeng i-offer niya sa Diyos according sa aklat ng Hebrew chapter 11 o bagi sa book of Hebrew, makikita ninyo na hindi niya pwedeng i-offer at hindi siya pwedeng maging saserdote para sa ating mga kasalanan. I want to make you straight now. Yung mga pastor na ito, they don't care about your soul, but they want to have wealth out of you. Kayong mga nakikinig. Sabi ng iba, di ba dapat ang salita ng Panginoon ay yung magalang, may peace of mind, merong parang nasa cloud nine ka. Ganyan yung iba umaatin di ba? Sa cloud nine, peace of mind. While you're still in this world, there is no such word na peace. Jesus said, there is no peace in this world. Walang peace. Even in a religious world and even in a Christianity or Christendom, there is no such thing as peace. The very peace na matatanggap mo ay when you follow Christ, when you accept Christ, and you follow Him, His words, not the words of the pastor, not the word of anyone o mga reverend, but His word. Yung mga sanilita niya, and you have a deep personal relationship kay Jesus Christ. Habang nasa mundo tayo nito, we call spiritual battle. Not only the actual war, o yung tinatawag na war between countries, between people, between race. We are in an actual spiritual battle dito sa mundo. Hindi ito, gusto ko payapa, hindi ito yung tulad ng manonood ka ng movie, gusto mo yung happy ending lagi. Hindi yung ganito. Kaya nga sabi ng Biblia, put on the full armor of God. Because yung panahon natin na ito ay very dangerous na. At ang isa sa pinaka-dangerous place at dangerous people ay ang pastor at yung mga sambahan nila, mga fellowship nila. That's a dangerous place. I'm telling you, Christians, I'm telling you, whoever, sino man nakikinig sa akin dito, that's one of the most dangerous place and person o tao ay ang mga pastor at yung simbahan na pinasimulan nila dahil yung soul mo na nag-iisa, your only one soul can be pushed down to hell sa kanilang mga false teachings. Ang salita ng Panginoon, sabi nga marami nagsasabi, dapat
maging Christ-like tayo, magsalita tayo ng ano. You are wrong. Pinalalabas ninyo na si Jesus Christ ay malamya. Pinalalabas ninyo na siya ay okay lang sa kanya na sampal-sampalin ka. One time, ilang beses na nangyari ito? Nakikita ni Jesus Christ sa templo, yung mga tao nagbebenta ng mga tupa, kambing, ginawang animal palengke, yung templo. Papunta na sa Holy of Holies yun, ha? Ang mga nagmay-ari noon ay mga Pharisees, tsaka mga Sadducees, tsaka mga scribes yung negosyo na yun. Parang, halimbawa, pagpupunta kayo ng Divisoria, Parañaque, sa may Quiapo doon, sino may-ari ng mga tindahan doon? Mga madre, mga pare. Sila may-ari noon, pati sa Baclaran, Parañaque. Yung mga nakikita yung stall doon, sa malapit sa simbahan, sino may-ari noon? Pare, madre, yung mga naglilingkod doon sa simbahan nila. May mga pwesto yun. Hindi, ay yung mga barangay captain, nangongolekta lang ng kotong yun. Yung mga barangay doon. Ayun yun ayun ang katotohanan yun. So, ganun din sa Biblia noon. Nakita ng Panginoon Kristo, money changers. Sino may-ari noon? Mga Pharisees. Mga temple people noon. Kumuha ang Panginoon ng lubid. Yung lubid na kinuha niya, pinagbuhol niya sa... common ito sa Israel noon. Pinagbuhol niya sa 3 yung lubid. Para matigas. Lubid yun, kumuha siya. O either bumili sila ng lubid doon sa nagtitinda o may dala-dala na sila kasi mga mangingisda may dala yan. Lagi sila nga pala may dala yung mga mangingisda na yan ng mga lubid. Nagdadala sila. Kasi common sa Israel yun na may, yung mga alagad nagbubuhat ng lubid kasi minsan ginagamit nila yung yung panghatak na mga puno ng mga sanga na ganyan. Ayun ang ginagamit nila. Minsan pagpupunta sila matatarik na lugar, yung lubid, tatali nila sa bewang na yung pagkatapos para makaakyat yung sa mga sleepy, rocky, yung pataas na slope. Ganun ang ginagawa nila yung mga hindi nakakaalam. Ganun sa Israel. Kaya may dala nga pala sila laging lubid. At yung tali na yun, binuhol ng Panginoon yun. Tinirintas sa 3 yun. Kasi sabi ng Biblia, di ba, sa Book of Proverbs din, mabuti raw yung 3 ikot ng tali, matibay. Yung, hinahandaan yan. Nakikita ng mga alagad niya. Yung ginagawa ng Panginoon, ngayon, pumasok sila sa templo. Hinataw niya yung mga Hinataw. Galit na galit ang Panginoon. Yung galit niya, zealousness yun. Ayun yung tinatawag na dahil sa sinalaula nila ang sambahan, ibig sabihin, yung klase ng paglapit sa Diyos ay ginagamitan ng mga tao, ng mga pariseyo, ng tinatawag na ibinebentang tupa. Sila may-ari nun. Kaya sinasabi nila, dito na kayo bumili ang ihahandog ninyong susunugin para sa kasalanan nyo kasi ito, matataba to. Pero ang may-ari, mga pariseyo. Kaya galit na galit yung mga pariseyo sa kanya, di ba? Gusto na siyang patayin. Winasiwas niya yun. Kaya pakinggan yung mga Christian. Yung mga pastor, sabi, magsalita kayong tulad ng kay Kristo, act like Christ, yung mga ganyan. Isang side lang ng coin yung sinasabi sa inyo Pero actually si Jesus Christ, nakakita niya, galit na galit siya doon sa mga pinagagawa ng mga tao, and then he used yung tinatag na lubid, pinaghampas niya lahat yon. Ang pinagpapalo niya yung mga tinitinda nila ron. Pagkatapos yung ibang mga tupa ron, yung mga nakatali ron, pinakawala na ng mga alagad yun, lahat yun, nagkalat na yun, pinalabas na nila yun. Wala nakaporma, wala nakapalag, because God done it. Ginawa niya. Sinong papalag sa kanya? Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang tahanan ko'y dapat maging tahanan ng pagsamba, hindi palengke, hindi kuweba ng mga robbers, ng mga magnanakaw. Hindi sinasabi ng mga preacher yun Ang pinalalabas nila si Kristo ay mukhang kawawa na ipako sa krus, hindi gumante, hindi lahat. Pero yung isang bagay pa na makikita natin, isang karakter ng Panginoon
na sa kasalanan ay hindi siya natutuwa. Nagagalit siya sa isang taong patuloy sa paggawa ng kasalanan. And then he uses the rope and swing and hit those, yung mga karimari-marim na mga pinagagawa ng mga tao doon sa templo. Di ba sa news? Kaya dyan, nakikita ko sa news sa mga GMA, yung mga nagpa-flash Philippine News. Merong isang member ng sex bomb dancer. Kasi mga sex bomb dancer, actually, yung mga kanta nila, nakatulong yun sa mga batang lumalaki kasi natututo silang mag-exercise. Ayun sa tingin ko eh. At saka kapag ang isang kanta raw, kinanta na ng mga bata, household name ka na. Meaning kilala ka na. Isa ka na sa mga legend sa world of music, ganun. Di ba, sino ba yung babaeng wala naman ako masyadong kilala sa sex bomb dancer pero may mga kanta sila na papakinggan ko. Mostly sinulat ni Joey De Leon yun eh. Ang tawag rin mga parang pop music yun eh. Yung kung ano yung makikita mo sa paligid, parang si Joey Villamino, ang pop music niya ay yung ganung style na mga tunog parang sa probinsya, di ba? So, pop music pa rin yun sa kanya. Yan, Butchikik, ganyan. Mga pangalan yun ng store sa mga Ermita, Divisoria, Quiapo. Sinabi niya yun eh. So, etong yung Easy. Kalimutan ko pangalan niya. Basta member siya ng sex bomb. Hindi ko lang, CC o Easy? Basa ko eh. Tapos binabati ko siyang asawa niya. May asawa pala siya. I think that's her second husband o basta asawa niya. Sabi ko, ba't binabatikos to? Nabasa ko. Yung pala, yung reunion ng sex bomb, hindi pala siya nag-perform, hindi siya nagsayaw. Kasi, sabi, yung asawa daw, sabi, ang Lord ang nagpahinto sa kanya magsayaw na sa wait a second. Ba't naman nadamay si Lord dito? Sabi ko. Anong merong sa tao na to? Yung pala, born again daw eh. Ito, dangerous niyan eh. May mga tao na born again, they decided something he or she uses her own will against dun sa tao and then palalabasin na salita ng Diyos yun. That is hypocrite. Alam niyo kung ano yun? That's manipulation. Controlling someone using the word of God or God Himself. Because God told me na huwag kang magsayaw. That's manipulation. That's diabolic. Hindi Christian yung ganon. Pananaw. Hindi Christianong pananaw at biblical. Unang-una, if I investigate yung tao na yun, yung asawa niya, anong ipilido nun? Aragon ba? Aragon? Kung ako imbestigahan ko yun, when God talked to you, what did He say? Ito ba inisip mo lang, sinabi mo, para makontrol mo yung asawa mo, masabi mo sa kanya para hindi siya umatid? Doon lang mabagsak na kagad siya. Kapag sa tao, kinausap ako ng Diyos tapos para wag siyang paatinin eh. Either he's lying and meron tinatawag na mental illness. Merong mental illness. Mabalik tayo ron. So, dekada na pala yung sex bomb na yun eh. Ngayon, nagkita sila. So, siya lang hindi yata nakarating. Yung iba raw galing abroad umuwi pa eh. That's good. Kasi meron na silang parang nag-band na sila as sisters eh. Parang family na sila eh. Pero nakakapagtaka bakit naging born again ka lang, hindi mo na pupuntahan yung mga taong naging halos kapatid mo na dun sa halimbawa sa grupo na yon. Let's say hindi sila born again. Pero ang rito yung tinatawag once in a lifetime gathering na buhay pa kayo lahat. Kasi darating ang mga panahon, may mga mamamatay na dyan, magkakasakit. O mamamatay, mawawala sa mundo. Ayun ang truth nun. Pagkatapos hindi mo pinayagan, ayaw pagsayawin ng Diyos kasi teka, wait a second.
That's not right. Hindi tunay na Kristiyano yung ganon. Alam niyo kung bakit? Naalala niyo si Evander Holyfield? Laban niya kay Mike Tyson kahit nakagat yung tenga niya. Anong nilagay niya sa boxing short niya? Word of God. Tingnan niyo yung mga UFC fighter champions. Mga born-again Christian yun, ha? Pero lumalaban sila sa ring. Ano nilalagay nila sa mga shorts nila? Word of God. Tapos, kapag may microphone sila, they praise the name of Jesus. Di ba? Ito pa. Military. Nasa war zone. May mga Bible yan. Tulad ko, may Bible ako sa ano ko. Meron kami Word of God. Kapag mamamatay na kami, okay, binabasa ko yun. And then, pwede mong ilagay sa mga cloth mo, sa mga damit mo, kahit sa helmet mo, Word of God. Minsan, yung mga missile, tsaka yung mga sasakyan, yung mga military vehicles namin, hindi ko nababanggitin kung ano-ano. Sinusulatan yun ng Bible verse. Noong nagpa-picture ako doon, may mga Bible verse yung mga sulat ng mga tankero, no? This is for you, Saddam. May Bible verse, ganon. So makikita mo, that's the right time na ipangaral ninyo si Kristo sa mga tao. Hindi nyo mga sinasabi, pero isinulat nyo sa mga damit ninyo yung Word of God that Christ saved me, Jesus saves. Makikita ng mga tao na nabanggit ng babaeng ito, ang pangalan ng Panginoon, magiging interesado sila. Anong meron? And then you can share the gospel of Christ. Nasa entemplado ka na eh. And thousands of people are watching you. Tulad ng ibang mga artista, di ba? Nagpapasalamat sila sa Diyos sa Grammy Award nila. Yung iba, sinusumpa ang Diyos. Pero ikaw, pasasalamatan mo ang Diyos. Kung sa akin yun, pagkakataon niya na yun, syempre, hindi naman magsusuot ng ano yun eh. Yung mga malalaswa, may mga bata rin doon nanonood eh. Nakita ko, hindi naman malalaswa damit nila eh. Anong meron? Sabi ng mga tao, yung mga basher, pinakita yung mukha ng asawa, hindi ko naman siya kilala eh. Hindi ko naman siya kaano-ano, hindi ko siya kilala. Nakita ko, sabi ko, the only thing na concern ko is, why did you dinrag mo o kinaladkad mo ang pangalan ng Diyos sa decision mo wag sumayaw yung isa o easy na yon dun sa, I think Tirona last name. Tarona o Tirona. Doon sa gathering ng sex bomb. Once in a lifetime lang yun. Once in a blue moon lang yun eh. Na muli sila nagkita-kita. So naging selfish yung tao na yun dahil ano? Seloso. Ginawa niyang panakipbutas ang Diyos. Nakikita ko sa ano niya eh, na ano siya. Nadi-discern ko lang in my spirit, nakikita ko sa mga post sa social media noon, yung mga tao kasi nababasa ko sa ano eh. Manipulator yung lalaki. At saka ang tawag rito, gusto niya lagi siyang masusunod kahit mali siya. Kawawa yung babae na yung asawa niya na maaring, kasi may mga lalaki, tandaan ninyo. Halimbawa, gusto niyang manligaw ng babae, yung lalaki. Kasi isang point yun eh. Isang point yun na pogi point sa kanya yun na ang Diyos ay kilala niya, banal siya, lalo na naghahawak ng Biblia, nagbabasa, born again, kung tawagin ganon. Nanliligaw, ginagawa niyang pang-front ang Biblia, si Jesus Christ, sa babae. Yun ang mga delikadong tao, tandaan ninyo. They are some very dangerous people o mga lalaki. Manliligaw, gagamitin ng Biblia, magugustuhan ng babae, ay, ano ka pala, ganito. Kasi, pag nakita ng babae yun, kayo mga babae, huwag kayo maniniwala kaagad. Kung isang lalaki may dala-dala, halimbawa ng Biblia, nakaganito sa inyo. Huwag kayo maniniwala, even the devil.
He can use the Bible, the Word of God. Nung sinutokso nga si Jesus Christ doon sa Mount of Temptation, di ba? Nagko-quote ng Bible verse ang Diablo marunong And he can call the name of the Lord din So etong dyan, ang salita ng Panginoon ay hindi dapat ginagamit para makamit mo ang isang bagay. Halimbawa, makamit mo ang isang babae, mawin mo ang heart niya dahil you using the Word of God. Dahil ang end mo niyan, ganyan si Satan, that's satanic scheme. Scheme ni Satan yon o gawain niya yon. Using the Word of God to confuse yung isang tao. Ganyan ang ginagawa ng mga religion, di ba? They're using the Bible. Tao lang si Kristo. Sinasabi, hindi, kami yung tunay na iglesia. Hindi, tao lang siya. Hindi, kami yung tunay. Naglalaban sila, di ba? They're confusing the people. If someone is using the Bible in order to win you over, para makuha ka nila, if it is too good to be true, scam yan. Huwag kayong sasama dyan. Ang kaluluwa nyo ay isa lang. At kapag naibuhos na tulad ng malansang tubig doon sa hell, ay hindi na makababalik ho. Hindi na kayo makapaparitong muli o mabubuhay, magkakaroon ng buhay, pangalawang buhay o buhay na walang hanggan o resurrection. At hindi lang yon. Sa mundo nating ito, nasa gitna tayo ng battle o labanan. Don't expect na magkakaroon ka ng peace of mind dito. Dahil tayo ay nandito sa aktual na war hanggang sa dumating ang Panginoong Jesucristo. Ang Banal Espiritu Santo ang siyang pumipili ng mga taong ililigtas ng Diyos sa mga huling araw. Only the Holy Spirit. Ano ba ang Holy Spirit? Sa atin, sinasabi ng iba na siya ang ating tagapagturo. At maraming nakakalat sa Biblia na about the Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay siyang nag-convict sa atin sa mga kasalanan. But Jesus said, ang sabi rito, sa Matthew chapter 10, verse 16, Behold, Jesus said, sinabi sa ating mga tao, lalo na yung mga mananampalataya niya, Behold, I send you out as sheep in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. Sinabi ni Jesus Christ na sinusugo kayo sa mundo. I send you tulad ng mga tupa in the midst of wolves. Therefore, be wise as serpents and harmless as doves. Maging matalino kayo tulad ng mga ahas at matimtiman o harmless like doves. Makikita natin dito, ilang animals ang binanggit ng Panginoon dito na habang nasa mundo tayo, ay nag-a-appear ang 4 na animals na ito. Number 1, sheep. Sabi niya sa kanyang mga mananampalataya, sa kanyang mga iniligtas, I sent you out as sheep. Dito sa mundo, tulad ng mga tupa. Anong meron sa tupa? Wala naman silang canine tooth o teeth, yung may pangil. Anong meron sa tupa? The first domesticated animals ng mga tao ay ang sheep o tupa. Pero anong meron dun? Bakit ang sinabi niya, sinesen ko kayo tulad ng mga tupa? Sa gitna
ng mga asong gubat, wolves. Anong ibig sabihin nun? Ang mga tupa, tandaan ninyo, when they're in danger, sense danger, yung mga tupa, nagka-clamping sila. Yung likuran nila, bawat isa, parang mga baka din yan eh. Bawat isa nakaganon, para tinitignan nila. I send you like sheep. Ngayon, yung mga predator, ay makukonfusion. Kasi banded sila, united sila. Ang nakikita nila is malaking clump ng kulay puting tupa. Ngayon, natatakot sila lapitan yon. As long as you are united, wolves won't gonna penetrate in that yung defense position nila. So, ang gagawin ng mga wolves, kasi mga pack kan tawagin, packs, mga pack of wolves, para mga aso yan. Ang gagawin ng wolves, iikot-ikutan sila. Iniikot-ikutan. Yung pinaka-leader ng wolf, wala doon sa umiikot. Nandun yan sa tinatawag na ambush site. Ayun siya yung umaalulong doon. Siya yung lagi nasa likuran pag nagmamarch sa yung mga, lumalakad yung mga wolves, yung mga asong gubat o yung mga, kung tawagin, mga lobo. Nandun siya, nanonood lang yan. Siya nagmamasid. Yung mga tupa, they don't have leaders. O they don't have leader. Basta they banded together. Nagkakulumpunan sila. Ang gagawin, uutusan ng wolves na nasa malayo, doon siya mga ambush, ikutan ninyo. Iikot lang yung mga wolves. Hindi sila lalapit kasi natatakot sila. Ang laki ng nakikita nilang kulay puting clamping ng mga tupe. Hindi naman sila biglang kakagat doon eh. Natatakot sila kasi once na ang mga wolves nadali yung mata nila ay dead end na sila, dead end na sila, wala na sila makikita sa gabi. At sila ay magiging useless na, inutil. Iikot ho yan. Pag ikot niyan, iikot niya hindi lang isang beses pagkatapos nagsisynchronize yung ikot ng mga wolves. Gaganon yung isa. Kapag mayroong isang natakot na tupa ron, umalis doon sa clamping nila, sa united nila, na barricade nila, tumakbong ganon. Pagkatapos, yung isa magpe-pretend na hahabulin niya. Tapos yung mga ibang wolf ay iikot pa rin para walang lumapit at umatake sa kanila. Kasi natatakot din sila yung mga wolves. Kung takot yung mga tupa, mas takot din yung mga wolves. Ang gagawin nila, kapag may isang kumalas doon na tupa, isang kumalas na tupa, palalayuin yun. Hayaan yun. Kunyari hindi hahabulin yun. Pero hahabulin na ng pinahabol na tatakbo. Yung nag-a-ambush na pinaka-leader nandun, kukunin na siya. May pagkain na sila. Ano ang kalimitan na target ng mga wolves, ng mga predator na yan? Mostly, mga young sheep, kung tawagin lamb, mga bata, guya kung tawagin. Kasi helpless sila. Ganyan din sa ating pananampalataya. Ang tinatarget na mga hipokritong pastors na yon na irreligious na mga mukhang pera ay yung mga weak and young in the Lord. Yung young sa Bible. Hindi pa siya masyadong namumulat. Sila ang natatarget. Sila ang nakukuhaan ng mga pera. Sila ang madaling magtiwala doon sa pastor kasi akala nila yung pastor na yon ay talagang care na care sila yung kanyang soul. Pero hindi. The reason why they're doing it because you're giving money. If you don't give money to them, they won't gonna spend their time on you. Mga mukhang pera ho talagang they are wolves in sheep clothings. Ano pa ho? Yung alam nating gawain ng mga wolves. Mga manghablot ng mga helpless.
ng mga mabibiktima nila. At ang sabi pa, di ba? At ang sabi, therefore, Jesus Christ said, be wise as serpents and harmless as doves. Maging smart daw tayo. Be wise tulad ng serpent. Anong serpent? Isa sa number one, sa pinakakatakutan ng mga tao at ibang animals, ang serpent. Venomous man o non-venomous, constrictor man o yung mga nasa ilalim ng tubig, kasi isa lang naman yan, venomous. Sa venomous na yon, tutuklawin muna nila, may kamandag, pagkatapos lulunukin nila ng buo. Yung constrictor tulad ng sawa, tsaka mga anacondas, ay wala silang kamandag, yung lulundagin nila, tapos pupuluputan, i-coil nila, coiled up nila, ayun ang klase ng ano nila. Ang sabi, be wise as serpents. Mga serpents. Anong meron sa serpent? Bakit maging matalino daw tayo tulad yan? Makikita na sa Bible. Lord, simbolo ng ano yan, ng kasamaan yan, ni Satan yan, serpent. Not actually, simbolo ng Diablo. Remember, si Moses, sabi ng Diyos kay Moses, yung mga tao natuklaw ng serpent, di ba? Moses, gumawa ka ng bronze serpent. Para ang sino man tumingin doon ay hindi mamamatay sa kagat ng ahas. Hindi mamamatay sa kagat ng ahas, hindi ibig sabihin hindi maliligtas ang kaluluwa. Hindi lang siya mamamatay sa kagat ng ahas kasi wala silang anti-venom. Ang tumingin na lang yun. Kaya miracle ng Diyos yun . Kaya yung mga natuklaw dahil sa kasamaan na ginawa nila ay wala silang ospital, walang doktor. Si Moses, pinagawa ng bronze. Tumingin sila ron. Tumingin lang, hindi sumamba. Dapat tumingin ka lang. Yung sa snake na yun. Kaya yung symbol ng yung mga medical yung snake na nakalagay sa pole. Tumingin yung iba, nabubuhay sila. Kasi walang ospital, walang anti-venom injection. Siyempre, hindi pa uso, hindi pa nila alam yun. First time lang nila na-encounter yung ganong klaseng snake, sun snake. Pero tinawag ng mga ibang Hebrew people yung snake na yon na ginawa ni Moses na nehustan at sinamba, di ba sinira din ng Diyos yun. Hindi dapat sambahin kundi tignan. Kaya yun ang ginagamit ng Roman Catholic . Kaya kami may larawan ni Virgin Mary kasi tinitignan lang namin yan parang larawan ng iyong nanay. Titignan mo lang, unang-una in the first place, hindi yun ang mukha ni Virgin Mary. Dahil wala pa namang camera noon . Hindi yun. At yung mga mukha na pinoportrait nila, mukha ni Jesus Christ, hindi rin yun. Tinitignan namin parang litrato ng aming ina. Hindi, sinasamban nyo . Inaalaya nyo ng Yung nanay mo ba, aalaya mo ba, sasambahin mo ba? Di ba, hindi mo naman sinasamba. Ito, sinasamba nyo. Kaya magkaiba yung sa nanay mo tsaka sa Virgin Mary mo. So kayo, sumasamba na ron talaga. Aminin nyo na. Yung sa nanay mo, hindi mo naman pwedeng sabihin, dahil nanay mo yun . Tapos, yung iba pang religion, na yung tatay niya na siya raw ang huling sugo, sinasamba ng anak niya doon sa sementeryo. Ang makikita natin, na sheep clothing sa mga taong ito. Kaya sabi rito, kayo naman, tayo mga Christian, be wise as serpents. Dahil ang mga serpent, nakakadetect sila ng mga chemical reaction, nakakadetect sila ng mga chemicals, ayun ang reaction nila, doon sila nagre-react. Lumalayo na sila. Kapag alam nila may tao o ibabother sila, lumalayo na. Ang unang ginagawa ng snake is avoid, escape. Hindi yung gaganong kagad. Pag na-threaten na sila, yung mga cobra, gaganon na kagad sila. Magi-strike na kagad. Pero kapag ang mga tulad ng rattlesnake sa Arizona at saka sa diamondback rattlesnake dun sa parte ng California, malayo ka pa lang, let's say mga mga 50 yards o 50 feet, nararamdaman na ng na mayroong ibang kakaibang chemical signature, tutunog na yung rattle niyan. Gumagano na yun. Ibig sabihin, lumayo ka na. Ganon kami noon, nung nagte-training kami sa sa New Mexico, Arizona, New Mexico, yung ganyan. Sa desert do, sa mga buhanginan, naririnig namin, kaya wala kami music, naririnig namin merong
Sinusundan namin yung dito banda eh. Kaso minsan hindi eh. Yung hangin kasi, minsan dinadala ng hangin yung tunog. Yung pala doon, nakikita namin nakapulumpon, no? Tapos sa gitna, gumaganon yung buntot. Nilalayuan namin yun. Hindi, we leave them alone. Kasi hindi yun ang purpose namin. Pero dapat mag-ingat pa rin. So dito, sinabi, be wise, ang sabi, therefore be wise as serpents and harmless as a dove. Maging matalino kayo tulad ng serpent. Anong ibig sabihin nito? Yung mga preacher na yun na nagpipreach ng salita ng Diyos, tutong salita ng Diyos pero in order to deceive someone, di ba? We as a Christian, true believers of Christ, magkaroon tayo ng mindset like serpent na nadedetect natin, nalalasahan natin ang chemical signature nito, discernment. Ayun ang tamang word. We discern that he's telling a lie. He's only using the Bible. He's only using the Bible. Sipin ninyo, walang trabaho yan ay mga pastor na nangangaral. Nangangaral lang sila. Makikita nyo yung mga anak nila, asawa nila, gaganda ng damit. Saan nila kinukuha yung pera? Sa mga binibigay ninyo. Tapos kayo, malnourished yung mga anak ninyo, bigay kayo ng bigay, yung mga anak nila katatabang parang patabaing baboy. Nakakapag-aral pa sa college, napapadala pa nila sa mga abroad. Saan nanggagaling yung pera? Saan? Sa mga bulsa ninyo. Ginagamitan kasi kayo ng tinatawag na pandaraya sa salita. They're using the Bible kasi ang Biblia kasi hindi niya kaya ipagtanggol ang sarili niya eh. Salita ng Diyos yan, nakasulat yan eh. Maliban ng isang tao na merong tamang pag-iisip at talagang paninindigan, mapapagtanggol niya yung laban doon sa pastor na yun. Na hindi na sinasabi ng Biblia, kundi ikaw ay nangungulimbat ka lang ng pera. Na wala kang kahihiyan sa sarili mo. You're using the Bible as your bread and butter. Hindi para sabihin sa taong katotohanan, kundi bread and butter, tamad magtrabaho, nandun lang sila eh. Full-time daw. Pero nandun lang sila sa mga bahay nila, nagtatabaan yung mga anak nila, walang ginagawa. Sana nga mamatay na sila sa heart attack nila. Dahil, pinapahirapan nila yung mga taong napaniwala nila. Marami na namatay na ganun sa heart attack. Nasisiba eh. Hindi ko nababanggitin kung sino-sino yung mga yun. Ang gagaling mga aral ng pananakot, especially sa tithes and offering. Magbigay tayo sa Panginoon. Kung di tayo magbibigay, ay wala kayong pagpapalang tatanggapin. Yung mga tao naman, gustong parang Bombay magbigay ako ng 5-6 ibabalik sa'yo ganito, 6. Para magpautang ka ng 5, babalik sa'yo 6. Ginawang pamprenda ang Diyos. Tama ba yon? Saan sa Bible? Saan sa Bible? Kaya makikita nyo sa akin dito sa YouTube, nakikita ko, ang nakikinig lang sa akin dito, 6. Minsan nagagalit pa siguro yung 6 na yun eh. Wala akong ganyong karaming followers kasi expect ko na yan. When I said the truth about the Bible, hindi ko bine-blend ng mga sugar coating, walang makikinig sa akin dito. Walang makikinig sa akin dito masyado. Maliban na lang yung saan tao na yung mindset niya katulad ng mindset ko, na hindi magpapaloko kahit kanino sa mga preacher na yun. Tandaan ninyo, if you have a deep relationship with our Lord Jesus Christ sa heaven, you don't need those pastors in order for you, yung spiritual mo lumakas. I'm telling you, hindi nyo kailangan yun. If the Bible says, you pray, and sinabi ni Jesus Christ, mag-ayuno kayo, do it. Do it for the sake na itong sinasabi ng Panginoon. And then, yung spiritual connection mo sa Panginoon ay lalakas. Parang Wi-Fi connection lalakas. Because you're staying in the Lord, in His Spirit, sa Bible. Sabi nga nila, pag hindi ka pumunta sa aming church, sa fellowship namin, ay hindi ka mapupuspos ng Espiritu Santo. You're right. Makikita niyo si Moses, makikita niyo 70 elders, di ba? Umakyat sila ron, tapos pinakit ng Diyos doon sa bundok. Tapos dalawa lang yung yung hindi nakaakyat, nandun sa pinaka-tolda nila eh. Maaring matanda na o may sakit. Di yung iba ron, yung 68 nag-prophesy doon. Si Joshua, tsaka yung ibang mga kasama niya,
narinig nila na nagpa-prophesy din tong ano. Kung paanong nabautismuhan yung 68, yung dalawa rin na nando sa tolda nila sa tent, nag-prophesy din. So, makikita natin na hindi sila pumunta ro sa bundok at hindi sila nabautismuhan doon ng Espiritu Santo, kundi sa mga bahay nila. Ano pagkakaiba nito? Makikita natin sa panahon natin ngayon. Inuudyokan kayo ng mga preacher, pumunta kayo rito. Umatin kayo, huwag niyong kakaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon. Para ano? Para doon yung maibigay yung abulo, yung pera, yung tithes and offering na kinukuha nila eh. Yun natin dito. Kasi ginagamit nila tong Hebrew eh. Ito Hebrew chapter 10:25 eh. Ito yung kalimitang ginagamit nila panakot. Yung mga preacher na yun. Preacher na mga born again tsaka mga Pentecostal, Baptist, kahit yung mga yan. Mga Methodist. Mga Methodist medyo mababait pa yan kausap eh. Hindi sila nakikiano sa ganyang ano. Sa kanila lang nagsusumamo sila, punta kayo rito, tapos may mga awitan sila, ganun. Pero ito garapal yung mga born again. Yung mga tinatawag nilang Pentecostal, born again ito 10:25. Hebrew 10:25. Not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Forsaking the assembling of ourselves together. Pipilitin naman kayo ng mga pastor na yan na umaten sa kanila. Kasi dun sila umaatin eh. Pero makikita sa 10:25, hindi ganito. Not forsaking the assembling of ourselves together. Saan nagtitipon-tipon yung mga mananampalataya noon? Meron sa mga bahay, sa mga plaza, na nagbabahagi sila ng salita ng Panginoon, sa mga park. Ang sabi rito, kanino ibinilin ng sumulat ng Hebrew? Hindi si Apostol Pablo sumulat nito ng Book of Hebrew. At no one knows sino ang author ng Hebrew. Sabi nila ay si Nicodemo, sabi nila si Apollo, yung isang na-convert ni Paul. Sabi ng iba si Aquila. Marami nagsasabi pero hindi ito isinulat ng mga yon. Sabi ng iba maaring ang sumulat diyan si Matthew kasi Levi siya. At walang nakakaalam kung sino sumulat nito. Actually, hindi sa Apostol Pablo. Ang sabi, not forsaking the assembly of ourselves as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more you see the day approaching. Kung may Book of Romans, may Book of Hebrews. Sinulat ito sa mga Hebrew Christian. Hindi sa mga Gentile Romans. Tayo, mga Gentile tayo, we're not Hebrew people. Ito, sa mga Hebrew. Na sa kanila, they gathering, nag-assemble sila, yung tinatawag na culture ng family values ng mga Hebrew Christian na ito ay different sa mga Roman Christian, sa mga Gentile. Sila, nag-gather sila sa mga bahay nila. Doon sila, umaawit sila. Iba yung klase ng preaching ng mga Hebrew Christians, tandaan ninyo. Eto, they exhorting one another. Doon sa mga bahay nila, hindi sa church. Hindi sa mga building ng kung ano-ano, because the day is approaching. Yung sila salita na ito, meron bang church na binanggit dito o fellowship na don't forget to attend, ang sabi, not forsaking the assemblies of ourselves together. Mga tao to. Pero yung mga preacher, pinipilit kayo umatin sa kanila dito. Meron kaming gawain dito sa Jesus, ibang Jesus eh. Their Jesus, making money fellowship. Parang ganun. That's different Jesus. Yung Jesus nila ay iba sa Jesus Christ ko na nakilala na Panginoong, na aking Panginoon tagapagligtas. Ang sabi rito na mag-exhort kayo
Mangaral kayo, pero makikita natin na hindi ito compulsory na nag-a-attend sila. O a-attend sila sa lugar na pupuntahan nila, iba't ibang lugar nga sila. Ngayon, sa ating social media, ay pwedeng YouTube, pwedeng Facebook, yung ganyan. Pero ang importante ay yung deep connection mo sa Diyos. Kung saan ka man nararoon, your mind is a channel of God's Spirit. Your mind and your heart and your soul. Ito ang tinatawag na parang connection ng isang electronic device. Yun ang i-connecta mo sa Diyos. So, ang Panginoon ay hindi namimili ng taong lalapit sa Kanya. At kapag ikaw ay tinanggap na ng Panginoon, mga kapatid, magpatuloy ka sa Kanya. Don't let anyone interfere with your spiritual growth. Read the Bible. Manalangin ka sa Kanya. Yung mga books na nabibili nyo sa mga bookstore about Christian principles, Bible, ganyan. Ano lang yan insight lang ng isang tao yun ayon sa kanyang interpretasyon. But hindi yan yun Ang importanteng mabili mo kung meron ka ay yung tinatawag na Christian historical books. Yung mga, marami dyan, yung mga tulad halimbawa ng yung mga chapters and verses sa Bible, halimbawa, when you're about happiness, yun ang magandang mabili. Parang journal, happiness, when you're in trouble or sadness, yung mga ganyan. Kasi makikita mo yung mga verse nakakatulong sa iyo yun. Pagkatapos, merong kung gagawa ka ng sermon, merong tinatawag na homiletics books about homiletics. Tuturo naman sa iyo kung ano yung mga bibilhin mo, kailangan mo. Para lumakas yung sarili mo sa pananampalataya sa Panginoon. At hindi lang yun. Read the Bible. And then when you're reading the Bible, makikita nyo, nagpipiding up nagpipid up sa iyo yung mga message na siguro ganito ang nangyari. And then, meron ka ng tinatawag na nagagawang conclusion doon. Ganito ang nangyari. And then, kung meron ka mga books tulad mga historical books, yung mga importante, ang mga study guides na yon, yung sa Bible, ay makukonfirm yun. Pero relying on someone preaching doon sa books, he's doing it to sell the book and to get money. Parang yung mga preacher ngayon. Nire-record pa nga nila sa CD yung mga preaching nila Mga garbage preaching nila. Pagkatapos, ibebenta pa sa mga tao. Ano sila? Special? Ano yung tinuro nila? They're making money out of their laway. Yung bunganga nila, bibig nila na tad-tad ng kasinungalingan. Yung pinalalabas nila na sila ay mabuting tao, mabait. Pero Christ knew their heart. Pinalalabas nila, pagkatapos si Kristo nire-represent nila na yung Kristo na yon hindi siya yung talagang Kristo Ibang Kristo na, kaya sabi ng Bible, maraming darating na mga false Christ Ang sabi rito, yung mga false Christ na yon ay magbababaan. Ito sabi sa Mark chapter 13, verse 22. For false Christ, ito yung mga pinipreach ng mga pastor. Either ng mga born again, ng mga Baptist. May mga Baptist na may kalokohan din pag nag-preach yan. Binabaliktad nila yung mga Mostly yung mga Pentecostal, mga born again kung tawagin. For false Christ and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Ito yung kita, mahilig sila sa speaking in tongues na hindi yan, tinuro ko na dati, hindi yan yung speaking in tongues ng Diyos na sinabi dun sa Biblia, dun sa Jerusalem nung nag-speak in tongues sila. Hindi yan yun. For false Christ, ito na yung nire-represent nila yung ibang Kristo. And false prophets, kine-claim nila na prophet sila Sila ay man of God, sila ay tinalaga ng Diyos. Sinasabi pa sila ay apostol. Sinasabi pa sila ay son of God.
sinasabi pa na sila ay the only messenger na pinadala ng Diyos. At hindi lang yun yung mga tao na yon, they will rise and show signs and wonders pa to deceive, if possible, even the elect. Yung sinasabing gumaling, pinagaling, Jesus Christ said they will show signs and wonders to deceive, just to deceive, if possible, even the elect. Mostly yung mga kunyaring gumagaling doon, planted yun Maging sa Africa, yung mga nakakalakad, nakakatayo. Yung sinasabing, yung maiksi yung binti ng babae, nakahiga doon sa, sa parang bed, kahigang ganun Ito maiksi, sabi ng inano ng pastor, i-camera mo. Di yung paa, di ba? Nakaganon, maiksi. Sabi, in the name of Jesus, you healed and walk. Yung babae makikita niyo sa camera, may nang-imbestiga doon. Ngingiti-ngiti yung babae. Kasi pag nakahiga kang gano'n sa bed, yung hip mo, i-adjust mo ng konti, di ba? Subukan nyo sa bed nyo. Makikita nyo mahaba yung isa. Kunyari gano'n siya, tapos nung ipinanalangin siya, biglang pinantay niya na, ngingiti-ngiti yung pala planted, kasama siya ron. Maraming gumawa gano'n, meron pang isang preacher ng Amerikano Hindi ko alam kung sa Amerika o Australia. Sa Africa. Nakalimutan ko lang pangalan niya. May balbas yun. Para maraming taong Africa na lumapit sa kanya, South Africa Kunyari, gumagawa siya himala. Yung pala, may binabayaran siya mga Afrikanong itim din na, kunyari, ikaw may sakit ka, may tungkod ka, gumaling ka. Siyempre, aanga-anga yung maraming Afrikano. Siyempre, hindi nila alam kasi gusto nila gumaling sila Tapos, bibili lang ng panyo. Yung may panyo siyang binebenta, bibili lang doon. Nakalimutan ko lang pangalan nun. Bibili, tapos nakalagay sa sobre yun. Tapos, ayun na magiging nila, parang ibabandaan na nila para gumaling sila. Kasi si Apostol Pablo daw, even the handkerchief, handkerchief, mahawakan lang, gumagaling yung mga ganun ang ginagawa niya. Pagkatapos yung isang Afrikano, hindi lang isa, tatlo sila Nabasa ko sa ay, kunyari pilay. Ang nangyari, kunyari gumaling, di ba? Yung Afrikano na yun, hindi niya nabayaran. Yung isa sa kanila ron. Ngayon, ibinulgar niya na hindi naman talaga ako pilay Ako yung inutusan niya doon sa nakalimutan ko lang yung church na sinisimulan niya sa South Africa Nagalit yung mga tao, kumuha ng mga itak. Hinahanap siya, hinahabol siya, nakatakbo pabalik sa bansa nila yung Amerikano na yun. Australian o American. Yung puti Nakikita natin, ang dami niya naloko. Meron pang yung mga pinadadalang parang mga butil ng palay sa mga male na pakakainin natin yung mga African. Basta sasabihin ko sa inyo, if it is with money involved, it's a scam. Tulad yan ng mga politicians. It's a scam na halimbawa, yung mga ibang politicians na sasabihin nila na pagagawa ko yung tulay ninyo, pagagawa ko yan at etong halaga nga pala, sabi sa mga constituents niya, money involved na Pero, ang nai-release na pondo is over 10 million. So, sa bulsa niya na yung 10 million. Tulad yan ng manliligaw, lalaki. Liligawan niya yung babae. Nagbibigay ng pera, regalo, mamahalin, di ba? Alahas. Meron pa nire-regaluhan na kotse. Yung mga ganyan, di ba? If it is with materials and money involved, is a scam. Love scam yan para tanggapin mo siya, hindi dahil sa sarili niya, kundi tatanggapin mo siya dahil meron siyang pinoprovide sa'yo. Mostly gumagawa niya yung mga saksakan ng pangit tsaka yung saksakan ng ewan. Gagamitan ka ng ikaw babae, gagamitan ka ng di ba? Ng binibigyan ka, mga regalo, flowers, chocolates, flowers, yung mga ganyan. Show sinoshow niya na I can do it. Makakuha ka sa material. May ibang babae naman, di ba? May ibang lalaki. Makakuha ka sa tingin. Nagtinginan lang, walang money involved. And then nagmahalan, nagpakasal, naging sila. Eto iba. So if it is with money involved, laging sinasabi yan kahit sa seminar.
ay scam yan. If it is too good to be true, kikita ka, magmumultiply yung pera mo, kapag nagbigay ka, parang pyramiding, is a scam. Ganyan din sa mga fellowship ng mga born-again Christian na nagpipreach ng tithes and offering. If you give to the Lord, two-folds ang aanihin mo. It will come back to you. That's a scam. God doesn't say that in the Bible in the first place. Hindi niya sinabi yun. Malakay 10 o Malakay chapter 3? Si Malakay yun. Ang kausap niya yung mga Hudyo. Yung mga Hudyo na nasa Greek island sa Greece. At saka yung mga Hudyo na nag-scattered sa ibang part ng Europe. Na tumulong sila sa pagbibuild ng temple. Dapat. Sa mga Hudyo yun. Kasi sila nagpa-practice ng tithes and offering. Hindi kailanman ipinractice ni Apostol Pablo, Apostol Pedro, at ibang mga alagad ang tithes and offering because Christ told them na siya ang pinakatuldok na ng kautusan. At hindi na dapat babalik sa tinatang na Jewish tradition, yung law ng tradition nila na about doon sa Levitical laws na tithes and offering. Binabalik ito ng mga sugapang pastor ng born-again churches sa buong Pilipinas pa. Because they found out it's easy to get money out of it sa mga tao. Yung mga tao kasi ang assurance nila, sasabihin ng pastor, kapatid, ligtas ka na. Magpatuloy ka lang, basta ligtas ka na. Oh yeah, ligtas na. Kaya, magbigay ka sa Panginoon. Aawit pa yun, tayo magbigay sa Panginoon. Tapos pag hindi ka nagbigay, nagkakasala kayo ng pandaraya. Saan nyo ako ninanakawan? Babasahin nila yung Malakay chapter 3, basahin nyo. Sa tithes and offering, tinawag pa kayo mga magnanakaw. Hindi na kayo nakapagbigay dahil kapos kayo sa budget. Merong nangangaral dati sa bus niyan. Papunta ako ng EDSA. Umakyat doon sa bus Meron pang megaphone Yung mga nangihingi sa karsada, noon kung natatandaan ninyo, nangangaral. Tapos nangangaral siya, basta nananakot siya, pupunta kayo sa impyerno kung di kayo sasampalataya. Sino ba may nun? Yung may pakana ng ganong klaseng garapal na pagkuha ng pera, yung peryo lang last name nun Yung matanda na yun Yung nagpipreach sa kanila di, lalapit sa akin ganun. Tumayo ako sa bus. Tumayo ako. Christian na ako nun Bata-bata pa ako nun. Sabi ko, huwag kayong magbibigay ng anuman sa taong yan o sa leader nila. Kilala ko leader niya, taga Cavite. Sabi ko ganun. Ibigay na lang ninyo yung pera sa mga anak ninyong nangangailangan at yung mga lalo na mga may karamdaman ninyong mga anak. Ipunin ninyo sapagkat hindi inuutos ng Diyos ang ganyang klaseng gawain. Wala sa Bible ho niyan. Yung mga tao nakatingin sa akin ganun. Yung lalaki, hindi siya makatingin sa akin ng gusto. Siyempre, tumayo ako, yung seriousness ko sa Panginoon. Humawak lang ako sa estribo ng bus Sabi kong ganun. Sabi ko, hindi mo dapat ginagawa yan. Nagpapaalipin ka sa pastor mo. Sana pupunta yung kinukulimbat mo na yan. Pumupunta sa kanila. Maliban na lang kung dinudugasan niyo yung Sabi ko gano'n. Kaya yung mga tao, wala akong nakita nagbigay. Kasi dati-dati nagbibigay yung ibang mga tao. Takot So makikita natin gano'n. Na ang mga taong ito na gumagamit ng Biblia, sa pamamagitan ng Biblia, nakakapanloko sila ng mga tao at nagbibigay ng pera. Ano sabi ng Panginoon? Sa huling araw, ito yung mga taong tatawag sa Kanya ng Lord, Lord, Lord. Ano basahin natin? Eto. Jesus said in Matthew chapter 7, verse 22, Many will say to me in that day, Lord, Lord,
have we not prophesied in your name? Cast out demons in your name? And done many wonders in your name? Verse 23, and then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Ito, sinabi. Sila yun. Yung mga, kasi sila yung mahilig tumawag ng Lord, Lord eh. Hallelujah, Lord. Yung mga pastors ng born again. Sila yun. Lord, Lord. Hallelujah. Amen, amen. Kung mag-usap nga eh. Kung ano na pinag-uusapan, amen, amen. Parang yung nagiging sa kanila, yung bukang bibig nila, babbling words na ibig sabihin, dinadala sa walang kabuluhan ng pangalan ng Panginoon. Kasi when you say hallelujah and amen, is a highest yun. To give glory to God. Yung hallelujah. Sa kanila, hallelujah. Nadulas lang sa yung nabagsak yung kutsara, hallelujah. Tapos amen, amen. Tapos uutusan lang halimbawa, ito, bro, pwedeng pakikuha mo yung yung wire doon. Amen, amen, amen. Bro, nagugas ka naman ng plato. Amen, amen. Babbling words. Ayun ang delikado na sinasabi ng Biblia. Kaya nga sabi rito na even Apostle Paul, 1 Corinthians chapter 13, and though I have the gifts of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. So, kapag ang ginagawa ng isang tao sa pangangaral ng salita ng Diyos is hindi dahil sa pag-ibig niya na naramdaman sa Panginoon at natanggap sa Panginoon. Ginagawa niya lang ang pangangaral dahil may pera, may resources na makukuha, may panloloko. Lalo na yung mga kababaihang magaganda, aabusuhin ng pastor, aasawahin, pagsasamantalahan ng babae. Parang yung paliliguan muna ng palmolive, di ba? Yung kahayukan na ginawa, kawalang yaan. That deserved a death penalty sa taong gumagawa nun. Kung yung batas ng Pilipinas hindi nila kayang i-death penalty yung ganon, hayaan na lang yung taong bayan na humatak sa tao na yon, isandal sa pader, pagkatapos kumuha ng bato-batuhin hanggang mamatay. Di mas maganda pa. Wala nang actual na nahuli. Kaya sabi rito, kahit anong galing mo sa pangangaral, pambubulada sa tao, meron kang pananampalatayang pinagmamalaki mo, at you can even remove mountains, but have not love. I am nothing, because God is love. If you do something, yung mga gawain na yan, because out of love, dahil sa pagmamahal, yun ang tunay na nangangaral. Yun ang tunay na ang kanyang puso ay may malinis na hangarin para sa inyong kaluluwa sa inyong kinabukasan. Mga kapatid, yun lang akin na isabihin sa inyo. Napapadaan kayo sa aking small YouTube content na ito. Kung nais ninyo na ibahagi sa iba, ay maraming salamat. At kung nais ninyo mag-subscribe, maraming salamat. Tandaan ninyo, habang nasa mundo tayong ito, ang mga demonic forces ay gumagamit sila ng mga tao na gumagamit ng Bible in order to deceive you. They will get money. Ang mga taong mga inspired ni Satan at ng mga tinatawag na antichrist spirit ay yung mga tao na they preaching the gospel and then they collecting money. Always with money. Merong wealth, may mga mapapakinabangang possessions, either material possession and wealth. Yun ang ginagawa nila. The true preacher, ang sabi rito, yun na sinabi ng Panginoon, kung paano ka magpipreach, ang sabi rito ng Biblia, ang mga ngaral dapat ay ganito. Tingnan ninyo, sinasabi ng banal na kasulatan dito. Jesus said,
sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 10 verse 8. Sa verse 7 muna. And as you preach, sa mga nangangaral, and as you preach, saying the kingdom of heaven is at hand. You have to preach the kingdom of heaven. You should know what is you're talking about the kingdom of heaven. Alamin mo kung anong kingdom of heaven, kung sino-sino ang nasa kingdom of heaven, kung ano ang kingdom of heaven, which I know. Verse 8, heal the sick. Hindi ito ang merong physical na karamdaman sa kanyang katawan. Heal the sick. Either spiritual sickness, yung kanyang broken-hearted siya. Pagalingin mo through the Word of God. Cleanse the lepers. Pagalingin ninyo yung mga may ketong. Kung wala nang ketong sa panahong ito, saan natin may a-apply ito? Sa mga infirmities ng tao, sa kahinaan niya, sa kanyang tinatawag na pagtitiwala sa Diyos because of his infirmity or her infirmities. Raise the dead. Pwedeng buhay ng isang tao kung kalooban ng Diyos na mabuhay pang isang tao sa pamamagitan ng pananalangin. At ang explanation pang isa, raise the dead, meaning yung mga taong patay sa kasalanan, buhayin ninyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Cast out demons. Lahat ng mga tao na under the possession of the demonic forces o yung tinatawag na mga merong possess ng mga masasamang bisyo, i-cast out ninyo yung demons na umaalipin sa taong yon through what? Prayer and fasting. And then Jesus said, this is the most important, freely you have received, freely give. Ang pangangaral ay free. Ang pagpapagaling ng mga pusong may karamdaman, broken-hearted, free. Ang mga taong nagkaroon ng spiritual revival, raise the dead, free. Ang mga taong nangangailangan ng prayers, nangangailangan ng tinatawag na pagliligtas sa pamamagitan ng pananalangin, free. Freely you have received, freely give, yung salvation. So makikita ninyo, kung kayo ay libre na iniligtas ng Panginoon sa inyong kasalanan, you freely received it, you should do the same way, freely give. Ang pangangaral ay libre, hindi nagpapabayad, at hindi kailanman tumatanaw ng utang na loob, kundi ito ang nasa saad sa sinasabi ng Panginoon na you freely received it, freely give. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 9 verse 18, what is my reward then? That when I preach the gospel, or every time I preach the gospel, Apostle Paul said, that when I preach the gospel, I may present the gospel of Christ without charge. Ipapangaral ko ang salita ni Hesus Kristo na walang bayad, without charge. Malinaw. Walang koleksyon ng tithes and offering at mga abuloy. I preach the gospel of Christ without charge, that he may not abuse my authority in the gospel. Maliwanag. At hindi niya inaabuso yung authority ng gospel. Yung mga preacher na sinasabi ko sa inyo, pastors ng born-again fellowship churches, they're abusing the authority of the gospel. By what? By demanding the people to give tithes and offering and other forms of giving. Kaya sabi rito, basahin ko sa 2 Corinthians chapter 11 verse 7 naman. Isa pa rito. Did I commit sin in humbling myself? Dahil hindi siya nangangaral ng tithes and offering, si Apostol Pablo that you might be exalted. Para sila yung umasenso, yung mga miyembro niya. Because I preach the gospel of God to you free of charge. Malinaw. Nangangaral si Apostol Pablo na libre, free of charge, because he worked hard. Nagtatrabaho siya sa umaga. At kapag day off niya at nakauwi na siya,
he preached the gospel. Isipin nyo, napakaganda nun. Merong kalyo-kalyo ang kamay, nagpipreach ng gospel kaysa sa walang kalyong pastor, yung kamay niya. Sinasabi, Bible lang ang binubuklat. Ginagalugad ng Bible para may ipang loko sa tao, para makapangaral siya ng panluloko at the same time makakuha siya ng mga pera sa mga tao. Yun ang katotohanan nun yan. So mga kapatid, pag-ingatan ninyong kaisa-isa ninyong kaluluwa. Itinuturo ko lang sa inyo ang tinatawag na right things to do while we are still in this world. That no one, don't let anyone to deceive you in any forms of language, promises, at yung mga tinatawag na miracles na magagawa daw nila sa buhay mo. Gagamitin nila, they dragging down the name of Christ. Ginagawa nilang pampront si Jesus Christ at ang kanyang salita in order for you to believe them, para maniwala ka sa kanila. At kapag ikaw ay naloko na nila naniwala, and then here comes, gumagapang na yung mga kamay nila sa mga katawan mo, sa bulsa mo, kukunin na nila pitaka mo, pera mo, sa bangko, lahat. And then you will realize at the end, no one will gonna help you when you get sick at yung family mo. Kasi naubos yung pera mo. Inubos nila, napunta sa kanila. Hindi napunta sa Diyos yun. Don't believe it. Sa Panginoon naman ginagamit. Hindi kinukuha nila yon. Number one, yun ay magiging budget ng kanilang pamilya, ng mga pastor. Nakakakain sila ng masasarap na pagkain, samantalang yung mga anak ninyo nangangamatay sa gutom. Hindi mangangaral ang mga pastor na yan. Yung mga yan, nang ganun-ganun na lang na libre kasi hindi nila gagawin yan. Nakita nila na may pagkakakitaan sa pagpipreach ng gospel, dun sila. Magpipreach yan, hindi dahil mahal kayo. Hindi dahil mahal nila ang Diyos, kundi dahil may kinikita na sila. Sila po ang mga taong ito na kapag hindi kayo nag-ingat at hindi kayo natauhan at hindi kayo umalis sa kanilang klaseng sistema, ay isa kayo sa tumatawag nun, Lord, Lord, nangaral naman kami o nangaral naman sila, naniwala kami. Ba't kami madadamay dito? Binigyan na nga kayo ng Panginoon Kristo ng mga warning. Yung mga antichrist darating, mga false prophets, they will deceive you. Malawak yung word na deception. Dideceive kayo sa spiritual, dideceive kayo sa financial ninyo, lahat. Let God be true. Kaya sabi rito ng Biblia na tingnan natin dito. Sabi rito, Romans chapter 3 verse 4. Ang sabi niya, certainly not, indeed, here's the word, let God be true. Let God be true. But every man a liar. As it is written, that you must be justified in your words and may overcome when you are judged. The true preacher must say this word, God be true. Let God be true. And every man a liar. Every man a sinner. Ang tunay na nangangaral ay sinasabi niya na ang Diyos ay katotohanan, tunay at banal. Let every man a liar, meaning sinner. Subalit kapag ang isang preacher ay nangangaral at sinasabi niya na siya ay special ang pagkatawag sa kanya, siya ay holy, banal, parang holier than thou. Mas banal ako sa iyo, parang gano'n na sinasabi nila.
Sila ay tinalaga, sila ay in-appoint na preacher, pastor, evangelist ng Diyos, self-proclaimed. Anong sabi ng Biblia? Yung mga taong ganon, ang adhikain nila ay hindi para dalhin kayo sa langit, kundi para kayo ay gatasan at yung kaluluwa ninyo ay mapahamak sa impyerno. Let God be true and every man a liar. Ang tunay na nangangaral, pinangangaral niya ang Diyos at ang tao ay mga makasalanan na nangangailangan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ na ating tagapagligtas, na siya ang the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him. Maraming po salamat, Brother Joe, ito ng Karaoke Pananampalataya Katotohanan. At kung nais niyo pong ikalat sa iba yung video na ito, ay maraming pong salamat. I-share po ninyo. We're in the last days. And yung deception ng mga deceivers ay akala ninyo, hindi nyo na madidistinguish which is crystal, real crystal sa tinatawag na fake ones, which is real gold and fake. Only if you scrub it, yung plated na yung makikita nyo, metal pala yung nasa loob, hindi gold. At hindi lang yon. The Holy Spirit is just like a magnet. Pag dinikit nyong gano'n, malalaman ninyo kung gold. Ang gold hindi dumidikit sa magnet. Yung metal lang dumidikit sa magnet, malalaman ninyo fake. By using the Word of God and the guidance of the Holy Spirit every time you pray and every time you see a person, you let the Holy Spirit speak unto you. Because kung yung person na yun ay totoong nagsasabi, the Holy Spirit will tell you, yeah, he is the genuine and real preacher. And he is sent by God in order for you to listen. Yung tao na yan, kung totoong tinawag ng Panginoon, ang Espiritu ng Diyos ay mangungusap sa iyo. Makikita ninyo, don't listen to a person because he just said the Word of God, but listen what his really intention. May makikita kayo dyan na ang intention niya ay para pampadagdag sa member nila sa church nila upang they can have more money. More members, more attenders o attendees, more money means more money. Mga kapatid, si Brother Joe ito ng Karaoke Pananampalataya Katotohanan. Dito po sa YouTube na ito, na may napadaan kayo, stick in the Lord, stick with the Lord. Pray always. Kung mag-ayuno kayo, mag-fasting kayo, and then pray to the Lord. And let the guidance of the Holy Spirit mag-guide sa inyo. Wala akong hiningin anuman dito. Nising kong duling na anuman pabor. Ang sa akin lang ay, be strong and courageous. We are in a difficult situation ng last days na ito, na many people will be deceived. Even the very elect, they will be deceived. Kaya wag pa tayo magpapaloko. Stay focused on the Lord. God in the Bible said, even our Lord Jesus Christ said, kung kayo mananatili sa akin at mananatili ang aking salita sa inyo, ang sabi, ay tayo mamumunga. Kung hindi tayo mananatili, ay mapuputol tayong tulad ng mga dry branches na masusunog sa huli. Stay in the Lord. Mag-focus kayo sa Panginoon. Tulad ng ginagawa ko, I keep focusing my eyes onto Jesus, the author and the finisher of our faith. Get the Bible. Read it. Sing a song for the Lord. At magtiwala ka lagi sa Kanya. Pag-iingatan ninyo ang salita ng Panginoon. Maraming po salamat, Brother Joe. Ito ng Karaoke Pananampalataya Katotohanan. To God be the glory in Jesus' name. And everybody say amen and amen.